Sa bisa ng isang search warrant, ni-raid ng mga pulis ang bahay na pag-aari ni MNLF Founding Chairman Nur Miswari. Ilang dokumento, baril at sangkap sa paggawa ng bomba ang nakuha ng mga pulis na magpapatibay raw sa reklamong rebelyon na isinampa laban kay Miswari. Samantala, tila nadagdagan pa po ang paghihirap ng mga evacuee sa Zamboanga City dahil sa mga nakarang pag-ulan doon. Live mula sa Zamboanga, may report si JP Soriano. JG, madaling araw na salakay ng pulisya ang bahay umano ni MNLF Founding Chairman Nur Miswari dito sa Zamboanga City. Wala na roon si Miswari pero natagpuan ang ilang papasabog at mga dokumentong posibleng may kaugnayan daw sa nangyaring gulo dito sa Zamboanga City. Pasado alas 4:30 kaninang madaling araw nang pasabugan ng pulisya at militar ang gate ng bahay na ito sa Barangay San Roque, Zamboanga City. Pag-aari raw ito ni MNLF Founding Chairman Nur Miswari. 30 minuto na raw silang naghihintay at dahil walang nagbukas ng gate, pinasabugan nila ito para makapasok. Gumamit ang mga otoridad ng controlled water-based explosive. Hindi raw nagdudulot ng malaking pinsala ang ganitong pampasabog. Pero wasak ang gitnang bahagi ng gate ng bahay at doon pumasok ang mga otoridad. Sa bisa ng isang search warrant mula sa korte, hinalughog ang compound. Yung subject po ng search warrant are the following: documents, IED components, explosives, and firearms. So may mga items na po tayo nakuha. Walang nakitang tao sa loob, pero nakita ang ilang pampasabog. Sa isang kwarto, nakita ang ilang improvised Molotov bomb, improvised blasting cup, dismantled mortar, at ammonium nitrate na sangkap sa paggawa ng bomba. Sa isang bahagi pa ng bahay, nakita ang kahong-kahong mga dokumentong ito. This could be documents that are used by the chairman to motivate his people in relation to his mission or plans. Ang katabing kubo sa loob ng compound, natagpuan naman ang posters, tarpaulin at mga calling cards ni Miswari at ilang ID. 2 lalaki naman ang inimbitahan ng pulisya dahil kahinahinala umano ang kilos ng mga ito sa gitna ng raid. Isa sa 2, Malaysian national. Noong October 2, nasampahan na ng reklamong rebelyon at paglabag sa international humanitarian law ng PNP-CIDG si Miswari at ilan pang pinaghinala ang rebeldeng MNLF sa Zamboanga Prosecutor's Office. Nagtungo ngayong araw si Justice Secretary Laila de Lima dito sa Zamboanga City para sa isang case conference kaugnay sa kaso. That evidence or pieces of evidence are still being evaluated by our prosecutors. But based on sa mga initial reports ko, meron. Well, the directive of the President is really to build a strong case against Nur Miswari. Hanggang ngayon, hindi pa rin nahahanap ng mga otoridad si Miswari. Ayon sa mga kapitbahay ni Miswari, buwan pa ng Agosto, nang huli raw nilang makita si Miswari kasama si Javier Ustads Malik sa compound. Nakita na ang labas. Malabas po siya. Minsan mag-meeting sila palagi dyan. Nauna nang sinampa ng reklamong rebelyon si Malik na hindi pa rin tiyak kung buhay o patay na at mahigit 100 sumuko at naarestong MNLF rebels. Samantala, hindi pa rin tapos ang paghihirap ng mga residenteng lumikas dahil sa halos 1 buwang gulo doon. Hindi pa rin kasi sila nakakabalik sa kanilang mga tahanan. Ang paaralang ito sa Barangay Santa Maria na nagsisilbing evacuation center, binaha pa. Dahil nakatent lang ang mga residente, putikan ang lapag ng kanilang mga sinisilungan. Yung umulan po dito, pumasok po talaga yung tubig po sa tent namin. Tapos parang waterboard na po siya. Ang tent na ito, may butas pa, kaya pinatsihan na lang ng plastic. Hindi kami pwede makatulog. Mamaya, aahon na yan. Kaya sipsipin na lang sana kung baka pwede. Halos 500 pamilya mula sa Barangay Talon-Talon at Mampang ang nananatili ngayon sa Santa Maria Evacuation Center. Sapat naman daw ang pagkain maging gamot para sa mga residente. Ilang NGO din ang nagbigay ng mga donasyon, gaya ng tsinelas. So,
Matapos ng maisampa ang reklamong rebelyon ng pulisya laban kay Ms. Suarez sa Prosecutor's Office, sa Lunes naman ay inaasahang ipa-file ng Prosecutor's Office ang rebellion case laban kay Ms. Suarez sa korte. At ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, meron daw siya mga hawak na ebidensya na posibleng indicating na posibleng may kinalaman talaga si Ms. Suarez at direct link na mag-uugnay kay Ms. Suarez na sa mga grupong sumalakay dito sa Zamboanga City mga ang linggo. Jiggy? At JP, mga gaano katagal, nabanggit ba yung Secretary De Lima kung gaano katagal posibleng bago lumabas tong warrant of arrest laban kila Chairman Ms. Suarez at kay Javier Malik? Jiggy, kung matutuloy yung pagpa-file ng Prosecutor's Office ng kanilang rebellion case sa korte, ay inaasahang posibleng mailabas na rin doon yung arrest warrant kay Ms. Suarez. At ayon nga sa Prosecutor's Office, kasama sa kanilang mga sasampahan ng kaso talaga itong si Chairman Ms. Suarez sa Lunes. At yan nga ang inaabangan din at binabantayan ng pulisya dito. Jiggy? Nabanggit ba ni Secretary De Lima kung may plano ang kanyang department o mismo Malacanang na maglabas ng pabuya para malaman kung nasa saan o mahuli itong si Ms. Suarez? Wala pang nabanggit si Justice Secretary De Lima tungkol dyan, pero nauna nating nakalap dito o nabalitaan dito sa Zamboanga City na may ilang grupo ang voluntary o gumagawa ng paraan para makalikom ng pondo para maging patong at reward para sa pagkakahuli ni Chairman Ms. Suarez. Pero sa Astuda government side, wala pa tayo narinig na official proclamation o official announcement from them regarding sa patong sa ulo kay Chairman Ms. Suarez. Meron na bang reaksyon yung panig ng MNLF dito sa naganap na raid sa bahay ni Chairman Ms. Suarez kanina? Ayon sa nakausap ng GMA News, Jiggy, sa isa sa mga tagapagsalita ng MNLF ay hindi pa nila nakukuha ang reaksyon ni Chairman Ms. Suarez tungkol dito, pero sila ay tutol initially sa ginawang pagpapasabog daw doon sa gate ng bahay ni Chairman Ms. Suarez dahil hindi naman daw to necessary. Yun na ayon sa spokesman na nakausap ng GMA News. Maraming salamat, JP Soriano.